Philippines, MS Series nasa blue side, DLPH, MSC doon sa red side. If there's some team or if there's a team na pwedeng mabaliwala nila yung aura dito ng TLPH, it is Onyx Philippines. Again, they have their own aura. Isa rin siya ng world champion. So yung kalibre ng match na mapapanood natin ay napakatindi. Kaya naman first phase pa lang ng banning may respeto na. Tinanggal yung Fanny ni King Kong and tinanggal din yung Arlot ni Sanford. Wait, open ang Lancelot and the YSS. So willing ata itong Onyx Philippines sa TLPH na mag-trade doon sa mga heroes na yun. Ha? Yeah. Parang pakiramdam ko nga, ganun ulit yung mangyayari kung hindi tanggalin yung Lancelot or baka humingi nila ng trade. Ay, hindi. Pinipilit yung Lancelot, pare. Okay, challenge to ha. Challenge to ng TLPH. Subukan nyo mag-Lancelot kasi may Phobius pa si Sanford. There's also the Zushin or the Farsa na ini-spam ng Team Liquid Philippines against SRG-OG, yung dalawang heroes na yon. So they do go for the Lancelot on the side of Onyx Philippines. Now TLPH, their answer could potentially be both Phobius and Farsa or even Phobius Zushin. And there you go. They go and pick up the Zushin. Kung gusto nila mag-flex ng XP, maybe yung glue, pwede rin nga kunin. Ay, si agad. Oy, semi nakakairita to sa Lancelot kasi kapag nasaktuhan ka nang wala kang Thorn Rose tapos na it's either mapipilitan ka mag-Phantom Execution out o pag natalian ka tapos ka na. There is no way na makakatakas ang isang Lancelot ng malalim na kung may kasama siyang pumasok dun sa likod. Yeah. But now last two first rotation picks para dito sa Onyx. I like this for the fact na yung dalawang heroes lang ng TLPH, ang daming kina-counter sa hero pool ng Onyx Philippines. Kasi Kirk hero din to yung CC. So ngayon, yung Onyx Philippines, kailangan nilang humanap ng sagot sa XP lane matchup na binabanggit ni kanina ni Wolf dun sa Howl. They need to get a better XP lane matchup. They go for the high loss. This is something flexible. Pwede ilagay sa roam, pwede ilagay sa XP. Hindi pa natin alam. Now, question is, TLPH, do you go for the utility jungle on Carl? Or do you go Hayabusa? Para may assassin battle tayo. Hopefully, assassin battle ang ating makikita. Pero hindi na ako magtataka kung maaga atang kukunin dito yung hero ni Oheb. May chance na sila makasecure ng magandang side lanes dito for both ends, honestly. XP lane and gold lane and just focus on the bans sa susunod na phase. Pero kung sakaling gagawin nila yon, baka naman mapuruan ng jungle bull ni Carl. Ayan na nga. Kumuha ng Joy. Okay, tama ka nga dun kasi parang iniisip ata ni Coach RC dito. Okay, second phase, first pick naman tayo. Mag-ubus tayo ng gold lane. Kung ano matitirang pinakamaganda, yun ang sa atin. Solid. Parang may bagong identity na gusto ilabas dito yung TLPH. Joy has been previously considered as one of the better jungle options against the Lancelot. Even though yung Hayabusa ay open pa rin naman, nakita rin natin yan from TLPH nung Grand Finals ng MSC na talagang inispam nila. Ito yung pinansasagot nila sa lahat ng meta heroes. Pero feeling ko at this stage, nag-i-introduce ng bagong flavor dito si Coach RC. Kasi yung Harit, pwede nilang kunin din yan eh. And ang magiging problema mo lang is super daming magic damage sa side mo. Pero lately sa meta natin ngayon, parang hindi masyado nagmamatter yun if overwhelming yung magic damage show. So for TLPH, I feel like ang nagiging trajectory nila dito is just choose heroes that are very comfortable for their side. Yun din naman kasi yung comfort talaga malaking bagay na ngayon eh. Kasi pinag-usapan natin to I think in another desk or siguro nung panel ng MSC na may dumadating din na oras na hindi na na-explain ng logic yung gusto mong gawin dahil sobrang komportable, sobrang mastered mo lang yung hero and it works out para sa inyo. Last ban here para sa side ng TLPH. Tatanggalin nila ang Phobius. Ano kaya ang ibig sabihin nito? May CC na sila. Hindi ba parang kapag Phobius lugi sa CC? Ang dami kasing dash. I think malilimit yung potential dito nung Joy tsaka nung gold lane na lalabas. Could potentially be the Moskov, honestly. Either Moskov or Granger. Unless may na-pick up sila kay Innocent at bigla mag-Bruno dito. Si Oheb kasi that's definitely a possibility. Huling beses na nag-Bruno si Oheb. Blacklist pa ata siya nun. Tapos Rafaela pa ata yung kasama niya. Against Aurora. Well, recently, umaangat na rin yung Bruno. Si Nets kahapon ay ginamit din yun. Ay, Gatot Kacha ay binan. Second phase, may kakayahan sila na kumuha na ng gold lane. Not unless itatago nila at aalamin muna nila yung matchup sa gold. Yeah, if they want a better matchup, they could do so. JP Hero yung pwedeng lumabas dito. Shows definitely a viable option. Unless gusto nilang mag-double down do sa do sa late game aspect ng kanilang game. Pwede nilang
Ano ba mga pwedeng pwede dito na JP? Sabay nag-Joehead, no? Minotaur. Okay. Nag-Moskov na. Moskov pa rin. Pwede rin yun. Pwede. Bakit hindi, di ba? Pero yun na yung Bruno na pinag-uusapan natin. Pero si Kelra nga hawak nito with the Badang as well sa side ng Onyx Philippines, which confirms na correct me if I'm wrong, this is a Badang XP lane against the CC. Ay, Joey nga! Ayan na. Okay. Gusto ko lang sabihin, Biniro. 100% yan ha. 100% yan. 100%. Biniro natin, nagkatotoo. Tama di ba? 100% win rate last season. Yes. Ng regular season And, ata. hindi na pinahawak sa kanila starting week 6. Tapos nung playoffs, as far as I know, nawasak yun. Pero isa lang talaga. Naisahan Isa lang. Pero it's not even in a match. Game lamang. Oo. So panalo pa rin sila doon. Ang tindi. Wow. Matindi yung aura ni JP dito, ni Daddy JP. Pwede siya mag-introduce ng bagong kasalanan niya rito na basagin yung kumpiyansa ng Onyx sa game number 1. Again, very invasive yung laro dito ng TLPH. Last time na nakita natin yung Joy at Joehead na magkasama, I believe Twisted Minds yung kalaro nila last season, yung dilikuran kagad si Outplayed. So pwede natin makita yung TLPH. Lalo ngayon, may pwede silang puruhan ha. Yung Bruno kapag napuruhan nila yan, automatic diretso tayo sa late game for TLPH. And that's gonna be scary para sa Onyx Philippines. Pero ito na, lahat ng mga debate ay kailangan ng mailagay dito sa loob ng Land of Dawn as we head on to game number 1 of Onyx Philippines kontra TLPH. Once again, tagisan ito ng dalawang world champions, MS Series kontra sa MSC. Nakakakilig ito ha. And naalala ko, talagang pinapartner ng Team Liquid Philippines kapag sa Joehead ay isang Zushin eh. Diba? At saka ang hirap kalaban ito ha. Oo. Medyo slow motion ka talaga kapag humarap ka eh. Yung slow motion na yun, no, masakit pa sa ulo dahil masakit din kapag tinanggap mo yung damage pero hindi rin naman pwede na kapag may flicker ka, flicker din agad. So again, for Onyx Philippines, pakiramdam ko, Midnight, tama ba na timplahan muna nila yung Joehead, hanapin muna nila, wag sila basta-basta lumaban? I would say, punish nila yung lack of the Joehead presence ng early game kasi medyo naging busy si JP i-leash yung Joy. Ngayon level 1 pa lang naman siya, so pwede pang magamit ng Onyx Philippines yung kanilang window to work with the trio mid. So ganun yung ginagawa nila ngayon. Ito na yung typical King Kong pattern na nakikita natin dati pa. Kulang! Ay, nabitin yung Thorn Rose na nanggaling dito sa Onyx Philippines. Pero si Carlito, umaagaw na rin ng Green Caps. Maganda naman ang posisyon ni Carl TZ. Pero si Oy, parang napapansin natin, medyo napiprisan siya. Wala eh. siya. Moscow Bruno matchup eh. Medyo Eagles din talaga yung Moscow niya sa lane na yan. Pero alam mo si JP sa sobrang tagal niya na sa MLBB, sa sobrang dami niya experience, sabi niya, King Kong, kulang yung damage mo. Hindi siya nag-flicker. Wala. Yun yung ibang klaseng talaga wala nang nervyos sa katawan. Alam niya na mabubuhay siya doon o baka nga hindi worth it na mag-flicker palayo dahil magkakaroon na nga rin ng pagong. This will be the first turtle of the game at mukhang mauuna sa pwesto ang Onyx Philippines. Hindi pa naman level 4. Dito sila super friends pero mukhang magpapa-level 4 na rin dito sa may bantang mid lane. Nakakatuwa no? Sabi ni JP dito, in a world full of gatot kacha, magbibig ako ng Joehead. Diba? Yan, wait lang, kalahati na yung buhay Wala ng nang ulti, pagong. Wala na atang way ang Team Liquid Philippines na i-contest ito. Parang hero ata ang magiging target nila. Pero papasok na rin. Fist break and fist crack. Ngayon naman, pumasok na rin dito si Sanji. Bibitbitin si Brusco. Papasok na rin si Carlito. Retribution nila gamit na rin niya. Pero bibitbitin pabalik. Ito si Kirk at mapapatay din. The Team Liquid Philippines. Tapos si Sanford kalahati pa niyang buhay. Pero makakatakas din sa punish na ibinigay ng Onyx. Turtle para sa kill at si Kirk ang babagsak para sa side ng Onyx Philippines. Sino nga ba nakalamang sa trade na yun? I would say, medyo masaya pa rin naman yung Onyx Philippines kasi nakakuha sila ng objective take. Kaso ang dilemma is yung pwesto ng mapa, lamang ang TLPH, pababa ang ikot ngayon nila JP. Makakakuha sila ng green camps, effectively malilimatahan and makocompensate yung experience loss na nakuha ng TLPH because of turtle na nakuha ni King Kong. So kahit paano may equalize nila yung playing field. So I would say in terms of long-term gains, mas masaya ang TLPH. Oh, and looking at the gold difference na hatid ng BPI, ay tigi-100 ng lamang ng bawat miyembro ng side ng TLPH. Kaya naman nakakita tayo ng 600 gold lead sa TLPH na magta-translate sa ating Infinix in-game equipment na papunta na nga ng War Axe. Dito yung CC ni Sanford. Ito yung one item lock item ni CC pagdating ng ng laning phase. Yan ang ultimate power spike
ng isang CC kapag nakuha niya na yung Warax niya hanggang dulo na yan. Naalala ko kahapon, si Ferds nga, ang naging ruta niya pa doon. Walang sapatos. Oo. Ano ka agad? Rekta Warax. Ka agad. Bakit ka pa magsasapatos kung ganun din naman? Malalapitan ka din lang naman. 2v1 ha. Pero Okay. wala. Okay lang, hindi niya papalagan. Bantay lang, bantay sarado lang. For Onyx Philippines, medyo nagre-react sila dito sa galaw ng TLPH. Pero may timing pa rin naman yung kanilang lineup. Kapag pumasok tayo sa window na magagamit nila yung Bruno, lalo kapag bumaba na yung mga energy shields, pwede sila magtulak ng mga towers. Kailangan lang nila mag-ingat sa mga cross-map plays na pwedeng gawin dito ng TLPH because of the Moskov advantage na meron sila. But for Onyx, wait for your item power spikes, Ayan na. especially the Warax on the Lancelot, as well as the first major item of the Parsa. Oo, at mukhang itong turtle na to ay hahawakan na rin ng side ng Onyx Philippines. Sa pinakaunang bagong inapunta sa kamay ng Onyx at mukhang plano ng Onyx Philippines na sa kanila din mapunta ang pangalawang ito. Ang tanong ay, trade nga ba ang hanap ng TLPH o magko-contest pa sila para sa turtle? Okay, hinahawakan ni Brusco pero binugaw kagad siya ng mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines. Si King Kong ay nandun sa may beetle. Pero ang tanong ay lalaban pa ba sila? Hawakan pa rin dito ni Sanford. Delay Brusco lang. ay nanggugulo. Grabe pang didelay na ginagawa dito ni Brusco ha. Oy, pero mukhang lalaban na sila dito. Stunt tatama yung sense. Feather air strike na ibilapag na rin. Oh no, patay kagad si Sanford dito ngayon. Tumama rin si Van SOD and Brusco with that turtle. Ngayon kailangan naman tara si Carlito. Same with JP. Pero hindi na rin mababother pa itong si Oheb at itutuloy nila yung kanyang ginagawa doon. Pero si Kirk tuloy-tuloy pa rin. Nabitawan ng kanyang face break. Pero andito na at pagsugod. Flicker na force din para kay JP at pasag kagad yung Torres sa Uy. gitna. At ang trade naman ata dito, Oheb taking that turret sa may bandang itaas. Sino ang nanalo sa mga maraming trade na yun? For sure, nakangiti ngayon ng Onyx Philippines. Si Oheb may konting ngiti kasi kahit paano nakakuha siya ng pera na naman. At for TLPH, nawalan sila ng control nung na-force out dito yung ejector ni JP. So nabigay yung mga bush yun. Di nila nakuha yung third objective na yun. And sunod sa keys to victory ng Onyx dito, yung nakuha nila yung unang dalawang pagong. So yung stampede for the side of TLPH ay bawas. Okay, si JP ata. Okay, ejector ay nabitawan. Sabi si Super Prince, bitaw yung kanyang feathered airstrike. Sanji ay sasama na rin. Flash na rin lamang ito si Curry pero bibit-bitin. Idadali dito kay Daddy JP. Tamang sibat lang si Oheb. Pero hindi na rin lalaban ng Onyx Philippines. Bitin pa. Pero may force pa rin. May pino-force pa rin dito ng Onyx Philippines sa baba. Ang daming nangyayari sa ating mapa. 6 minutes in pero 2 kills pa lang ang bumabagsak at 2 pagong. All in favor of Onyx Philippines. Pero kahit ba yung 2 pagong ay napunta sa kamay ng Onyx, bakit TLPH ang may hawak ng 1,000 kalamangan? Kasi sila yung sila yung naglalagay ng pressure sa mapa. Yung Onyx parang pinupunta nila yung TLPH. Gusto nilang makakuha ng objectives kaso nagiging malaking problema dito yung threat na ginagawang spacing ni Sanji tsaka ni JP na parang laging ready lumaban yung TLPH. Even though sabihin na natin na on paper lamang ang Onyx Philippines pagdating sa mid-game power spike. Kasi yung TLPH, di ko akalaing sabihin ko to, pero kailangan pa ng TLPH ng maraming pera. Oo. After na MSC? After ng MSC, kailangan pa nila ng maraming pera. Kumbaga, late game pa yung timing ng lineup nila considering na yung heavy damage dealers nila ay kailangan ng maraming item. Ang sakit nung mga pokes mula kay Super Prince. Ang baba na buhay ni Sanji. Maaring oportunidad dito para sa Onyx. Uy! Pero si Carlito biglang pumasok. Sinipa bigla ni Kera. Ang baba ng buhay na ng Pagong. Pero malayo na masyado si Carlito para makontest pa. Or makapag-contest pa dito sa Pagong. 3 turtles ay nakuha ng Sonics. Tiis pogi muna talaga if you are TLPH. 3 turtles, napakagandang objective control para sa Onyx Philippines pero hindi pa rin na nahawakan ng gold lead. As you said, Midnight, yung pressure talagang ini-exert ng TLPH all around the map. Yeah, kasi baliktad yung nangyayari. Yung Onyx, actually, ang gusto nilang objective, hindi lang yung turtle na binabanggit sa keys to victory, kundi pati yung mga tore. Kasi naka-Bruno sila eh. And for TLPH, kahit anong objective yan, masaya sila kasi nakakapag-farm si Oheb. Oo, tsaka mukhang naaagawan na rin pala ng farm si King Kong. Lalaban, however, Phantom Execution in pero ang referee ay mapupunta sa kamay ni Carl. Ang sakit ni Sanford dito. Kaladi yung buhay ni King Kong. Super Prince with those pokes. And si Oheb, nako, eto na, tumatrabaho na tahimik na gumagalaw. Itong si Oheb. Same with Kera sa itaas. Alam mo naman, itong dalawa hindi magpapalamang sa isa't isa. Kung magpupush ka sa baba, ako din ay magpupush doon sa may bandang itaas. Pero Carl,
Nahanap na Sanford na talian. Okay. Super Prince ay sumama na rin. Grabe Wings yung- by wings, sabay poke. And then yung fast break and fast crack. Pero Sanji napilitan din ang Crimson Beacon. Haharapan ni Sanford. JP ay nandun. Pero medyo delikado ata Oh, pagka Sanford! hagi siya dito. Pero si Sanford na magiging target nila. Nagamit din yung Vengeance. Pero hindi sapat para mailigtas ang kanyang buhay doon. Yeah, ito talaga yung ito talaga yung dapat intindihin din ng TLPH once na bumalik ka sa Pilipinas. Yung mga ganong klaseng plays, napakabilis i-punish. Okay na nakaligtas na si Sanji, pero umabante pa yung CC. And unfortunately for Sanford, tumabi pa siya sa pader. So nagkaroon ng incentive for Kirk to actually engage onto the CC dahil alam nila wala namang paparating na follow-up, wala pang SOD nung time na yon. So it was just the numbers game for the side of Onyx Philippines. Tsaka para nakakairita pala talaga, no, if you are up against a badang na may kasabay na high loss, not only are you getting slowed ng paulit-ulit, pag di mo pa naiwasan dahil nga sa slow, yung pader ng isang badang, wala ka na talaga choice. Vengeance was the only part of the plan para doon kay Sanford. At ngayon na up na ang pinakauna nating Lord. Mukhang mga dedepensahan pa naman ito ni Sanford, pero kailangan na ang sakit na ni Kelra, pare. Grabe yung mga Pwede hampas nilang doon sa ano, Torre. Pwede nilang i-rush to knowing na wala pang Vengeance yung CC ng TLPH, and hindi rin pwedeng mahayaan nila si Oheb na masimulan yung slow push may taas, kaya naman nirarush kagad to ng Onyx Philippines. Oh, kalahati yung buhay ha. And nakita natin sa Infinix Handcam na pipilitan at na-force itong si Young Goat na labanan itong and tumama yung SOD kaya naman si King Kong na secure na. Yung pag-home yun, Bruce yung kailangan matras ang baba ng buhay ni Danny JP pero hinaabot pa rin siya. Ni Kelra with a flicker. Ang mga Onyx Philippines ay naglilinis sa ito ng Ayun na. housekeeping. Si Carlito naman na magiging target. Tamang normal hits lang. Ang Gonzalo na habol pa ata. Pinagbigyan na si Oil dito. 4-man down para sa Sonics. At dito mo talaga masasabi na bola muna bago bala. Kelra 4-0-1. Suddenly, out of nowhere, nakarami ang gold standard. Bumibilang na si Kelra. Tatlo ang namarkahan sa side ng TLPH, nakatakbo. Si Oheb, wala pa naman siyang kills, wala pa siyang deaths, pero so far, Onyx Philippines, silang lumalamang. Grabe, walang makapigil kay Kelra. Ladies and gentlemen, 5-0-1. Pwede pa ata sila magbasag. Wala na rin na makakapigil. Pathway? And no, Glorious Pathway nagamit Aray ni ko, JP sa aray ko. dalawa. Kalahati kagad yung kanyang buhay pero nandiyan yung fist break. Fist crack para kay Kirk. Saan mo nababa ng kanyang buhay? Pero habulin din ni Kigo. Nandun yung mga tahek mula sa kanya. Meron pa silang katapot na kasama. This might be it. Pero kaya ba protektahan? Nandun itong si Ohe May para Lord pa. tulungan ang kanyang mga kakampi. Lord ay nasa may bandang itaas. Kung sila gagamitin din nila ha. Concealed play muna dito kay Sanji and JP pero mukhang hindi sila gagawa ng napakalaking play. Depensa muna. Kailangan nila ng oras at mukhang makakabili pa naman sila ng konting breathing time. 3,000 ang labang ng Onyx Philippines. Anong natitirang win condition para sa TL? For TL, kailangan nila talaga matinding tiis, Pogi. Yun lang muna. And yung, siguro yung positioning sa mga team fights kasi ngayon malaking problema si Kelra. Imagine mo may bolang lumilipad, 1.5k damage kada babanat sa side ng TLPH. So, dapat super protektado nung mga pwestuhan dito ng TLPH na nako-cover nila yung isa't isa. Hindi pwedeng nakahiwalay lang si Sanji at si JP. Kasi once na may mga burn na spell sa kanila or kahit skill, sabihin natin yung Crimson Beacon or yung Ejector, ang bilis ng engage ng Onyx. Nandun yung kanilang commitment. Sobrang decisive nung approach nila sa team fight. Tsaka kung magbabasihan natin kanina yung damage dealt rankings, no, napakalaki ng gap na ni Kelra at ni Super Friends doon sa mga miyembro ng TLPH. I think 20k yung gap halos. Yeah. And kung nagre-reflect yun dito sa nagiging laro kasi alam mo na bitin talaga yung damage pa ng TL eh. Yeah, tsaka may dinampot talaga din tong Onyx Philippines after the Grand Finals of MSC. Itong matchup ng Bruno tsaka Moskov, medyo mahirap talaga to for the Moskov. And ang kinagandahan dito, ito rin din naman yung in-spam ng Onyx nung nanalo sila nung M6. Tana ng Bruno meta nun eh. Oo, yung Malefic Gun Bruno na kapag nakita mong nabid na niya, might as well mag-surrender ka na. Ganong kasakit yung Bruno during that time. And now for Onyx Philippines, mukhang may napudot nga sa kanilang journey ng MSC. And of course, yung renaissance ng kanilang M-Series run. This will be the second Lord of the game. Yeah. Very crucial for Onyx Philippines kung gusto nilang isara ang laro. At crucial din naman para sa TL kung gusto nilang patagalin ang laro. Ang bilis kumuha ng damage dito ni Carl. JP. Kelra ngayon si JP. Naghanap ng i-ejector. Bibit-bitin dito si Brusco. And this time, Federation nagamit din. Pero si Kiko magwawagi dun sa Lord. And this time, si Kelra ay pumasok na. At kailangang mag-atrasan dito ng mga miyembro ng Aray ko TLPH. po. Pero si Kelra napaka-hafte. Napakasakit ng mga bola dito ni Kelra. Papasok din si Kiko.
Pay Oh my goodness. Random execution. Upos ang cavalry. May minion pang kasama ang Onyx Philippines. Pwede na nila tapusin ang game number 1. At sila makakuha nito. What a finish mula sa Onyx Philippines. Isipin mo pare, yung Bruno nag-second skill flicker. Panahon ng mga second skill flicker ngayong araw. And na natutuwa ko, Omi, ang dami talagang nagbabalik. Bumalik yung Bruno meta ni